Ang tanong ng lahat, sulit nga ba talaga gumamit ng reps na racket? 1,000 pesos lang kasi meron ka ng Yonex Astrox 99 Pro White Tiger. Super sensitive at controversial nga ng topic na to ngayon sa badminton community. Kaya tara, pag-usapan natin yan sa ating All Things Badminton Part 2. Design-wise, may kita mo nga na sobrang kamukha niya talaga yung 99 Pro. Kita mo talaga na yung paint at yung mga decals ng racket, grabe, parehong-pareho. Kung di mo nga ito itatabi sa mga original, masabi mo talaga na legit tong racket na to. May nakasulat na Energy Boost Cup, pero pag tinignan mo naman, hindi siya naka-Energy Boost Cup oh. Ito na yung one sign na makikita mo na hindi siya legit. Kasi ang totoong 99 Pro at mga top tier racket ng Yonex ngayon, naka-Energy Boost Cup na. Minsan talaga walang PBS ay lalo kung binili mo sa ibang bansa yung racket. Tinig ko nga yung specs na ito, pinilit talaga na maging halos katulad ng 99 Pro. Heavy kasi siya at may G5 pang grip. Sa nga lang dito mama yung flexible na shaft. Kasi kung makikita nyo yung totoong ganito, super stiff talaga ng shaft. Pagdating sa performance nila, dun mo talaga makikita yung difference kasi super layo. Alam mo yun, yung pakiramdam na parang hindi sumusunod sa yung racket. At maramdaman mo na budget meal nga talaga siya. Siguro dahil doon sa stock string na nakalagay. Nagamit na nga rin ako ng legit na 99 Pro at super sarap gamitin nun. Talagang pumuputok yung bawat palo at maganda yung control. Gagawin nga rin natin yan ng comparison soon. Pakiramdam ko nga dito para siyang generic racket lang na nilagyan ng magandang paint. 26 pounds nga lang din nire-recommend na string tension dito eh. So hindi natin sigurado kung gaano ba talaga ka-durable to. Sobrang noticeable nga rin ng weight niya eh. Para siyang hindi 83 grams lang. So di ba parang nanguhula lang tayo talaga ng specs niya. So ang tanong guys, sulit ba talaga bumili ng reps na racket? Sagot natin dyan ay hindi. So bakit nga ba pag-usapan natin ng pros and cons ng pagbili ng rep na racket? So unang-una sa pros niya or advantage, sobrang mura niya guys. Sa presyong 1K, makabili ka na ng ganito. Pangalawa, sobrang angas ng decals at pintura. Talagang mapangyayabang mo to sa mga tropa mo pag naglaro kayo. So dito naman tayo sa cons dahil sobrang dami niya. Unang-una guys, illegal or hindi tama ang pagtangkilik sa mga fake or reps na racket. Pangalawa, hindi natin masasabi kung ano talaga quality ng racket na to. Hindi siya dumaan sa quality control kaya hindi natin sigurado yung durability. Baka kasi sayang lang yung pera nyo eh. Siyempre pinag-ipunan nyo din yung 1K, di ba? Pangatlo, yung performance guys, sobrang layo niya talaga sa legit. Pangapat, sobrang dami mong option, lalong-lalo na kung naghahanap ka ng budget meal na racket. Andyan si Apex, andyan si Fellet, may mga Yonex na budget meal din yung mga entry levels nila, like 27 i Lite, or yung mga Play Series. At syempre, andyan din yung Altsport. Sa price point na 1K or below, pwedeng-pwede na kayong makabili ng BBQ 2.0, XHP, RR, EX, at marami pang iba. Check nyo lang profile ko at yung mga yellow basket ko sa mga previous videos. Sa mga next content nga natin, gagawa natin to ng durability test at mga comparison sa ibang mga racket. Anong gusto nyo pag-usapan natin sa All Things Badminton Part 3? Comment down below! 1W